Isang malamig na umaga sa ating lahat. At isa ring belated Merry Christmas din sa ating mga kapatid na nasa kanya-kanyang mga tahanan. At advance Happy New Year. Ayan. So, itong taon na to talagang maraming itinuro sa atin ng Diyos. So, personally, marami din siyang itinuro sa akin. Siguro, ilan na dun yung idea ng stability. So, kagaya ng stable na trabaho, stable income, na-realize ko ngayong taon na wala naman talagang stability dito sa mundong to. Na there's no such thing as stability. Na yung stability na pwede nating maramdaman or pwede nating ma-attain is yung pagmamahal lang ng Panginoon na hindi nagbabago. Then, pangalawa, na-realize ko din na kahit na anong plano natin sa future natin, kahit gaano pa kaganda yan, si Lord pa rin talaga, nasa Kanya pa rin yung huling say kung hahayaan niyang mangyari yung plano mo para sa buhay mo. At the end of the day, hindi ikaw ang nagde-decide sa buhay mo. Yun yung ilan sa mga bagay na ni-realize ko. So ilan din mga plano yung mga naurong, ilang plano din, ilang family vacation din yung naurong dahil sa pandemic na to. Pero praise God, nagpapasalamat ako sa Kanya kasi itinuro niya sa akin, sa amin, or sa atin na i-value yung mga bagay na meron talaga tayo sa harapan natin. Yan, maraming salamat sa Diyos. May babasahin lang akong scripture sa 17, verse 1 to 3. Praise the Lord, you His servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Amen. Hallelujah. Lord God, truly you deserve all the highest praises, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat kang itaas, O God, sa aming mga buhay. And Lord God, maraming salamat sa pagmamahal mo at sa walang sawang paggabay sa amin na inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we take this opportunity na para i-cleanse mo kami sa kahit na anong karumihan na nakikita mo sa aming buhay, sa aming puso. Lord God, pakalinisin mo kami ng inyong banal na dugo, gawin mo kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Lord God, as we start this day, as we start this worship service, we welcome you. We welcome you in this place, O God. We welcome the presence of the Holy Spirit na siyang manguna sa aming pananambahan. Lord God, ganun din, Panginoon, manguna ka rin sa aming mga kapatiran na nanonood ngayon via FB Live, O God. Pangunahan nyo rin sila, Panginoon. Pumagitna ka rin sa kanilang mga sila'y sumusubaybay sa online worship service, Lord God. Huwag mo gawin, Panginoon, na hadlang ang hindi namin pagsasama-sama physically dito sa inyong tahanan. Lord God, pagkos gawin mo itong, Panginoon, gabitin mo itong opportunity na ito upang may palaganap pang iyong salita sa aming mga kapatid, sa aming mga kapamilya na hindi pa nakakakilala sa inyo. Lord God, tinataas ka namin, Panginoon. May your name be glorified, Panginoon. And Lord, nawa mag-shine ka sa umagang ito. Pagpalain mo nawa ang gawain ito. Maging ang mga lingkod mo, Panginoon, na gagamitin mo sa umagang ito. Lord God, magmula sa opening prayer hanggang sa closing prayer, O God, pangunahan mo kami, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na makita kami, O God, nawa yung glory mo lamang ang mag-shine sa umagang ito. Lord God, i-anoint niyo po ang lahat ng tatayo sa harapan. I-anoint niyo po ang bawat isa na nandirito, maging yung mga nasa tahanan, Panginoon. I-anoint niyo po sila, Panginoon. I-reveal mo sa amin, Panginoon, kung ano yung magandang plano mo sa pamamagitan ng mensahe na aming matutunghayan sa umagang ito. Ingatan niyo po at i-bless, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin mo upang magbahagi ng inyong salita na bubusog sa aming spiritual na pangangatawan. Lord God, pagpalain mo po kaming lahat, pangunahan mo kami, Panginoon. Lord God, tunay nga na hindi namin magagawa ang lahat na to without your presence, without your blessing, O God. Lord, tinataas ka namin, Panginoon. We declare the victory over this pandemic. We declare the healing sa aming mga kapatiran na may nararamdaman sa kanilang mga katawan. Lord God, heal us, Panginoon. Heal us, Panginoon. Lord God, pinapapurihan ka namin at sinasamba. In Jesus' mighty name, Amen.
sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan sa gitna ng pandemic na to, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tunay ngang kahanga-hanga ka, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal. Hindi mo kami nilubayan, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa muli sa aming mga pinagdaraanan, O God. Jesus, hallelujah. We praise you, God. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat na sa pagsamba. Luwalhati ay walang katulad, higit sa suntulan kay lanman. Ang alam kay tanging ibig, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip, kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat ng pagsamba. Kaluwalhati ay walang katulad, higit sa suntulan kay lanman. Ang alayan kay tanging ibig,
Salamat, O God. Pinapapurihan ka namin, Panginoon. Tugatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hapantay. Sa aming puso, sa aming
pag-iingat po, O God. Maraming salamat. Tunay nga tapat ka sa inyong pangako, Panginoon. Tunay nga tapat ka na ipoprovide mo lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Tunay nga tapat ka na may bukas kaming hinihintay, Panginoon. There's a hope in you, Lord God. Jesus. At dahil dito, Panginoon, pagtuloy ka namin aawitan ng papurit pagsamba na narapat lamang sa iyo, Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Good morning. Isang malamig na umaga sa ating lahat. At sa araw pong ito ay tayo po ay papasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay at sa patuloy niyang pag-iingat at pagpapala sa bawat isa sa atin. Malamig po ang umagang ito at habang kayo po ay nakikinig sa inyong mga tahanan, pwede po kayo magkape, no? At kahit tayong naririto, pwede kayong magkape. Kaya masarap yung nando sa audience. Pwede kayong magkape habang nakikinig. No? So, samahan niyo po ako sa Luke chapter 2, verses 17 hanggang 20. Luke chapter 2, 17 to 20. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po sinasabi sa Luke chapter 2, 17 hanggang 20. Sabi po dito, kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa malamig na panahon na aming nararanasan ngayon, bagamat maulan. Samahan niyo po kami sa araw na ito, Panginoon, sa aming pong sama-samang pananambahan.
Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang magministeryo at mangusap sa bawat isa sa amin. Abutin niyo po kami, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ang mga nasa tahanan, Panginoon, ay samahan niyo po at pagpalain sila, Panginoon. Ang mga pamilya na nagkakatipon ngayon, dalangin ko, Panginoon, na magministeryo ka po sa bawat miyembro ng pamilya. At sa amin po na narito, dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo po kami at nawa ang inyong presensya ay aming maranasan at maramdaman sa mga oras ito, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kumusta po yung ating after Christmas? No? It was 2 days after Christmas. So, dalawang araw na po nakakalipas at natapos na po ang Pasko. Kumusta po ang ating Christmas? Ikaw ba ay ganito na? No? Na parang sobrang pagod na at na burn out na. It's a good thing na this year walang mga Christmas party kaya hindi tayo masyadong pagod at puyat sa mga Christmas party. No? Pero gano'n man, yung iba siguro ay napagod pa rin. No? So kayo po ba ay ganito na ang nararamdaman ngayon? O baka naman ganito na kayo ngayon? Nako, ubos. No? Sa araw po ito ay pag-uusapan po natin ang pinamagatan pong after Christmas. No? Ang ating text sa umagang ito ay nagsasabi sa atin kung paano ba natin dapat i-celebrate ang Christmas. Sa passage po na ating binasa kanina ay makikita natin ang iba't ibang responses ng mga tao tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Sabi ni Charles Spurgeon, sa kanyang sermon, may mga activities daw na akma sa kapanahunan. Halimbawa, sa ating kultura, kapag Christmas, usually ay may mga party, Christmas party. No? Usually, may mga Christmas decor, Christmas light, regalo, caroling, kainan. Yan, usually, yan po yung sa ating kultura kapag Christmas, ito po yung ating laging nakikita at nararanasan. At hindi po mawawala dyan, syempre, yung last-minute Christmas shopping. Kung titingnan naman natin, ito pong mga activities na ito, lahat ng ito ay walang kinalaman sa kapanganakan ni Jesus, except yung gift giving, yung pagbibigay o pagbibigayan ng regalo. Hindi naman natin alam kung kailan talaga ang eksaktong birthday ni Jesus. Hindi natin sure kung ano talaga yung exact date. But again, may I remind you that we are not celebrating the date. We are celebrating the day where Jesus, our Savior, was born. So whether it is December 25 or April 24 o anuman date yan, we are not celebrating the date, but we are celebrating the day where Jesus, our Savior, was born. So, irrelevant na po kung ano man yung date dahil hindi naman talaga natin sure. No? Hindi naman masama na mag-celebrate ng Christmas. Yun nga lang, sa ating panahon ngayon ay masyado nang naging commercialized ang Christmas. Maliban ngayong taon na ito dahil sa pandemic, dahil wala talaga mga party na nangyari, may mga konting Christmas shopping pero hindi kagaya noong mga nakakaraang taon. Ang panahon ding ito na Christmas time, noong mga normal season, nung walang pandemya, ito rin yung panahon na kung saan ay maraming mga lasingan. Bilang mga Kristiyano, dapat ba tayong mag-celebrate ng Christmas? Isang katanungan. Bilang mga Kristiyano, dapat ba tayo mag-celebrate ng Christmas? Of course, ang sagot yan ay yes na yes. At dapat nga ay i-enjoy natin itong panahon na ito. Ang tanong ay paano? Paano ba tayo dapat mag-celebrate ng Christmas? Well, kung hindi ka pa Christian, you should celebrate Christmas by becoming a Christian first. Yan ang reason kung bakit siya isinilang dito sa mundo, upang maging tagapagligtas. At habang ang isang tao ay hindi nagiging tagapagligtas si Kristo, ay hindi niya mauunawaan kung ano ba
at bakit ba may Christmas? Ang lahat na nanampalataya sa Kanya ay mayroong kaligtasan at may buhay na walang hanggan. Dito dapat magsimula ang Christmas sa bawat tao. Pagkatapos ito, ano pa ba ang dapat nating gawin? Sa ating text na binasa kanina, ay makikita natin ang 4 na katugunan sa mga taong unang nakarinig ng magandang balitang ito. Ang bawat talata ay nagsasabi ng kanilang katugunan at nagtuturo naman sa atin kung paano natin ipagdiriwang ang Pasko. So, isa-isahin po natin. Una ay nagkaroon po ng pagpapahayag. Sa Luke chapter 2, verse 17, ito po yung ating mababasa. Sabi doon, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Sinasabi dito na ang mga pastol ang nagpalaganap ng balita. Ang mga pastol, during that time, ay kabilang sa mababang uri sa lipunan. Noong mga panahong iyon, dahil sa kanilang katayuan sa lipunan, ay walang masyadong naniniwala sa kanila at in fact, yung pong kanilang testimony ay hindi po tinatanggap sa anumang korte dahil sa kanilang status. Sila po ay hindi pinaniniwalaan ng mga tao. Dagdag pa rito, ang karamihan sa kanila ay mga walang pinag-aralan. So karamihan po sa mga pastol during that time ay mga illiterate, mga no read, no write. Kaya malamang na itong mga pastol na ito na nakarinig sa mga anghel na nag-aawitan ay mga illiterate o mga no read, no write. Kaya naman ang istoryang ito ay mas lalong naging kapansin-pansin. Una, narinig at nakita nila ang nakamamanghang kapahayagan ng mga anghel. Pagkatapos ay pumunta sila sa Bethlehem at doon ay nakita nila ang isang bagong silang na sanggol na isinilang upang maging tagapagligtas na nakahiga sa kainan ng hayop sa isang hamak na sabsaban. Hindi sa mamahaling ospital o sa hotel, kundi sa isang kulungan ng mga hayop. At eto pa, nung gabing yon, sa Bethlehem, maliban kay Joseph at kay Mary, ang tanging nakakaalam na isinilang ang tagapagligtas ay ang mga pastol. Pagkalipas ng 400 silent long years, kung saan ang Diyos ay hindi nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ngayon ay nagsalita siya sa pamamagitan ng mga anghel sa mga pastol sa isang liblib na lugar, sa isang village sa Judea. Parang kung titingnan natin, hindi ito yung tamang paraan para iligtas ang sanlibutan. At siguro kung tayo ang magpaplano nito, ay baka si Jesus doon isisilang sa Jerusalem, sa isang mayamang pamilya at ang dadalaw sa kanya ay mga matataas na tao sa lipunan. Dahil dito ay walang magdududa na siya nga ay anak ng Diyos na dumating dito sa lupa. Ngunit, mga kapatid, tandaan po natin, iba ang kaparaanan ng Diyos sa ating kaparaanan. Ang sabi nga, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. So, iba po ang paraan ng Diyos. Iba po kumilos ang Diyos kaysa sa atin. Ibang mag-isip ang Diyos kaysa sa atin. Pinili niya na unang ipahayag ang magandang balita sa mga hamak na pastol. Siyempre, nung una, ang kanilang initial reaction ay natakot sila. Ngunit sa bandang huli ay nanampalataya sila. Naniwala sila sa sinabi ng anghel at agad silang pumunta sa Bethlehem at doon ay nakita nga nila ang sanggol na si Jesus. Ang lahat ng mga pangyayari ay ayon sa sinabi ng anghel. Now, anong ginawa nila pagkatapos ng mga ito? Ang lahat ng makita nila, pagkatapos silang makita si Jesus ay sinilang, ang tagapagligtas, pag-alis po nila roon sa Bethlehem, ang lahat na makita nila, ang lahat ng makasalubong nila ay kinukwentuhan nila. Ikinukwento nila ang lahat ng kanilang nakita at narinig. Kung tayo kaya ayon, susunod kaya tayo sa sinabi ng anghel? Itong mga pastol ay ginawa nila ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Ipinamalita nila ang dapat o ang kanilang mga nakita at narinig. Ipinahayag nila
ang tungkol kay Jesus. That's what we call in our modern time as evangelism. Evangelism, telling others about the good news of Jesus. Telling others the good news about Jesus Christ. Ang ginawa ng mga pastol ay maaari din nating magawa sa ating panahon ngayon. Wala naman silang training. And in fact, kagaya na sinasabi ko kanina, itong mga pastol ay mga illiterate. So wala silang special training na pinagdaanan. Ikinuwento na nila, ipinahayag lang nila, pinamalita lang nila kung ano ang kanilang nakita at narinig. They simply talked about Jesus and what Jesus had done in their lives. Ang magandang balita ay dapat na ipinamamalita o ipinapahayag. Ito ang ginawa ng mga pastol. Sila ay nagkaroon ng pagpapahayag. Ito ang pagkatawag ng bawat Kristiyano. This is the first way we can celebrate Christmas, not only in December 25, but in every day of our lives. We can celebrate Christmas by telling others about the good news of salvation through Jesus Christ. Nagkaroon din po ito ng pagkamangha. Ang sabi ro sa verse 18, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Mga kapatid, talaga namang nakakamangha ang pangyayaring ito. Mula sa pag-aawitan ng mga anghel hanggang sa pagpunta ng mga pastol sa Bethlehem, at doon ay nasumpungan nila ang isang sanggol gaya ng sinabi ng anghel. At siyempre pa, ang napili ng Diyos na mga sinaunang mga evangelist ay mga pastol na mga no read, no write. Mababang uri sa lipunan. Ma-amaze ka talaga kung paano kumikilos ang Diyos. Kung babalikan po natin sa Genesis, ang sabi doon, mula sa lahat o mula sa wala, ang lahat ay nalikha. Mula sa alabok ay nilikha niya ang lalaki. At mula sa tadyang ng lalaki ay nilikha niya ang babae. Mga kapatid, ang istorya ng Pasko ay talagang nakakamangha. Amazing. Tawag dito, mamamangha ka talaga. Ang tawag dito sa English ay holy wonder o banal na pagkamangha. Paanong ang isang Diyos ay naging tao? Paanong ang isang hari ay isinilang sa lalagyan ng pagkain ng mga hayop? Parang ganito po yung kanyang pinaglagyan kay Jesus nung siya po ay isinilang. Ang tawag sa amin dyan ay labangan o kainan ng hayop. No? Noong pong araw, meron kaming kulungan ng baboy at doon po sa loob ng kulungan ng baboy, merong ganyan. No? Merong labangan no? O lalagyan ng pagkain ng hayop. So, meron pong doon sa labas ng kulungan, merong butas doon at doon inilalagay yung pagkain ng baboy at diyan po ang diretsyo. At diyan po kumakain yung mga baboy. So imagine, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nung siya dumating dito sa lupa, isinilang bilang isang sanggol, diyan po siya inilagay sa katulad niyan. You ought to be amazed at Christmas time. Mga kapatid, kung lumipas ang Pasko ngayong taon na hindi mo man lang naisip ang kamanghamanghang mga bagay na ito, then na mismo ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Anyway, He's the reason for the season. Not the gifts, not the foods, not the parties, not the drinking sessions, not the bonuses, but Jesus, the real reason why we celebrate Christmas. Siya dapat ang sentro. Siya dapat ang tumanggap ng regalo kasi siya ang may birthday, hindi tayo. Siya dapat ang mabigyan ng kasiyahan, hindi tayo. So, kung wala ka mang natanggap na regalo ngayong Pasko,
huwag kang malungkot dahil hindi naman ikaw ang nagse-celebrate ng birthday. Ang sabi nga nung isa kong inaanak, Christmas isn't about receiving. It's about giving. Yan, kilala nyo ba yun? Kung sino yun? Yung inaanak ko na yun? Gusto nyo ba i-post ko pa yung kanilang family picture? No? Ang sabi niya, Christmas isn't about receiving. Kaya hindi ko na binigyan ng regalo yung inaanak ko ito. Sabi niya kasi, isn't about receiving. No? Ang sabi niya, it's about giving. Tama nga naman. No? Kaya yung mga inaanak ko, hindi ko na binibigyan ng regalo. O, di ba? Yung mga inaanak ko ang nagre-regalo sa akin, no? Kaya yung mga nagbabalak sa akin kumuhang ninong diyan, alam nyo na. Tanungin nyo na lang yung mga inaanak ko. Oh. Oh. So, if you do not feel, or if you did not feel the sense of awe in the story of Christmas, then you did not fully understand the real meaning of Christmas. Baka hindi po natin masyadong naintindihan ang tunay na kahulugan ng Pasko. So, nagkaroon din po doon ng pagbubulay. Sa verse 19, sabi po rito, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito ay kanyang pinagbulay-bulayan. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito na para bang inilistan niya ito sa kanyang puso. Katulad ng ginagawa ng iba pagdating ng hapon, para di niya makalimutan yung mga nangyari, isinusulat niya ito sa kanyang journal. At para hindi niya makalimutan ang mga importanteng bagay na dapat niyang gawin kinabukasan, inilalagay niya ito sa kanyang to-do list. Kapag sinabing pinagbulayan, ito ay may mas malalim na kahulugan. Ang mga pangyayari ay inuulit sa iyong isipan at inuunawa ang kahulugan nito, paano at bakit ito nangyari. Ito ang tinatawag na pagbubulay. Ito ang ginawa ni Maria. Pinaulit-ulit niya sa kanyang isipan yung mga pangyayari at inuunawa niya, inaalam niya ano ba ang kahulugan nito at paano at bakit ito nangyari. Si Maria ay walang dudang nagbalik tanaw kina Sakaraya at Elizabeth at sa kapanganakan ni John the Baptist. Iniisip din niya ang tungkol sa mga sinabi ni Angel Gabriel at kung paano si Joseph nang malaman itong siya ay buntis pero hindi pa sila nagsisiping. And then, binabalik tanaw din niya yung naging panaginip ni Joseph. Inaalala din niya yung mahaba at mahirap na biyahe nila mula sa Nazareth papuntang Bethlehem. At ang lahat ng mga pangyayari tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Pati na ang pagbisita ng mga pastol at siguradong hindi siya makapaniwala at namamangha pa rin siya sa tuwing maiisip niya na kung bakit siya ang pinili ng Diyos. And I'm sure, iniisip din niya ang magiging future ng sanggol na kanyang isinilang. Pondering is hard work. Kaya naman, yung iba ay ayaw nito. Pero ito po ang pinakaangkop na panahon para gawin natin ito. Let us ponder about Christmas. Let us ponder about the message of Christmas. Bago magtapos ang buwang ito sa taong ito, pagbulayan po natin ano ba ang nais ituro ng Diyos sa atin. Balikan natin ang nakalipas na 12 months at i-recall natin ang mga kaparaanan at pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa nakalipas na mga buwan. Paano natin ito gagawin? This week, ito po yung sinasuggest ko na gawin natin. Gawin natin ito bago pa man matapos ang 2020 at bago pa man dumating ang 2021. Una, maglaan tayo ng oras yung hindi tayo maaabala. Maglagay ka ng do not disturb na sign. Maglaan ng oras. Yung oras na kung saan ay walang aabala sa'yo o walang pwedeng umabala sa'yo. Kung kinakaalam magkulong sa kwarto o kinakamunta sa ibang lugar,
maglaan po tayo ng panahon, yung hindi po tayo maaabala. And then, humana po tayo ng tahimik na lugar. Dapat walang TV, wala ring mga gadgets. So, huwag munang mag-TV, huwag munang mag-gadgets. Itabi muna itong mga TV, itabi muna ang mga gadgets. Magsimula tayo sa prayer. Ang prayer po natin ay ipakita sa atin ng Diyos kung ano ang nais niyang matutunan natin. And then, pagkatapos natin mag-pray, gumawa tayo ng top 10 list. Yung listahan po, 10 bagay na nangyari sa buhay mo ngayong 2020. Good or bad, victories or defeat, kahit ano, ilista mo. Top 10 na nangyari sa iyo ngayong 2020. At habang tinitingnan mo yung listahan mo, hingin mo sa iyo o hilingin mo sa Diyos na ipakita sa iyo yung pattern. Ano ba ang itinuturo sa iyo ng Diyos? Ano ba yung mga lessons na paulit-ulit? Ano ba ang matututunan natin tungkol sa ating sarili, positive or negative, sa taong ito? Pagkatapos niyan, mag-focus ka naman sa Panginoon. Ano ba ang natutunan mo tungkol sa karakter ng Diyos ngayong taong ito? Sa madaling salita, humingi po tayo ng insight kung saan tayo nililid ni Lord sa taong 2021. Pagkatapos natin gawin ang lahat ng ito, maglaan ng oras, humanap ng tahimik na lugar, magsimula sa prayer, gumawa ng top 10 list. Pagkatapos ng mga yan, mag-focus tayo sa Panginoon, alamin natin, tanungin natin ng Diyos, ano ba ang matututunan ko tungkol sa karakter ng Diyos ngayong taong ito. And then, pagkatapos ng lahat ng yan, humingi ka ng insight sa Diyos kung saan ka ba niya nililid sa taong 2021. Humingi ka ng direksyon, ano ba ang kanyang leading sa iyo ngayong parating na 2021. And then, gamitin mo ito ngayon na para maging basihan ng mga prayer request mo sa pagpasok sa taong 2021. Kung gagawin natin ito, na bukas ang ating puso, mga kapatid, I'm sure, kakatagpuin tayo ng Diyos at bibigyan na tayo ng mga bagong insights tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Si Maria ay pinagbulayan niya ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Itong pagbubulay na ito ay makatutulong sa atin ng malaki. Makatutulong ito sa ating buhay. Pang-apat, sila po ay nagkaroon ng pagbibigay luwalhati. Ang sabi po riyan sa verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ang huling talatang ito, itong huling verse na ito, ay nagsasabi sa atin na ang pastol ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay dahil sa kanilang karanasan. Napakagandang araw iyon para sa kanila. Bago isinilang ang tagapagligtas, itong mga pastol ay nasa bukid para magpastol ang mga tupa. Nandun sila sa parang at nagpapastol ang mga tupa. Pagkatapos ito, bumalik uli sila roon sa parang para muling magpastol ng mga tupa. Pero this time, ang kanilang mga puso ay puno ng pagpupuri sa Diyos. Hindi nila mapigilan ito. Nag-uumapaw sa kanilang mga puso. Sabi nga sa isang kanta ng Hillsong, so blessed, I can't contain it. So much you've got to give it away. At pasinin po natin, saan sila nagpupuri sa Diyos? Take note, hindi sila, nung panahon na yon ay wala sila sa templo, nando sila sa parang, pero sila po ay nagpupuri sa Diyos kung saan sila naroroon. Bumalik sila sa kanilang trabaho na nakakapagod at hindi man lang sila na-appreciate. Bumalik sila kung saan nila nakita ang mga anghel. Only this time, their hearts are filled with awe and wonder and joy that they can contain it, so they burst out in praise, glorifying God for what He has done in their lives. After Christmas,
pagkatapos po nitong maikling bakasyon, babalik na naman tayo sa nakakapagod, nakaka-stress na trabaho natin. Sa office man yan o sa bahay. Kung minsan, hindi man lang tayo na-appreciate. Yung mga nanay, back to normal. Actually, di rin sila nakapagbakasyon, di rin sila nakapagpahinga. Yung mga office worker, yung mga estudyante, bakasyon. Pero, itong mga nanay, tuloy pa rin ang trabaho. Wala silang bakasyon. So, after Christmas, back to normal. Balik na naman tayo, mga estudyante, balik eskwela na naman, online man yan o face-to-face. In a few days, everything will be back to where it used to be. Ang tanong, mababago ba ito ng Christmas? O ito ay business as usual pa rin? Para sa mga pastor sa kwentong ito, life would never be the same. Wala namang nagbago sa kanilang trabaho. Mga pastol pa rin sila after Christmas. Pagkatapos sila makita ang isinilang na tagapagligtas, balik sila sa dati nilang trabaho. Mga pastol pa rin sila. No? Walang nagbago sa kanilang trabaho. Pero sa kanilang pagbalik sa kanilang trabaho, meron silang panibagong sigla at excitement. Ang kanilang mga puso ay puno ng panibagong pagmamahal sa Diyos. Minsan, ang wish natin, sana, lagi na lang Pasko. Na para bang may magic sa araw na ito, na once a year lang dumarating. Ang katotohanan, ang Christmas ay dapat nagpapaalab sa ating mga puso. Kung gusto nating maging laging Pasko, mangyayari lang ito na araw Pasko kung gagawin natin ang ginawa ng mga pastol. Bumalik tayo sa kung saan man tayo naroon bago magpasko. Back to your office, back to your classroom, back to your factory, back to your neighborhood, back to your job. Sa mga nanay, back to your family duties. Bumalik tayo sa ating daily routine. Pero sa ating pagbalik, purihin natin at luwalhatiin ang Diyos. Ganito ang ginawa ng mga pastol. Hindi naman binago ng Christmas ang kanilang mga circumstances, pero binago nito ang kanilang mga puso. At dahil binago nito ang kanilang mga puso, binago nito ang kanilang mga approach sa kanilang araw-araw na ginagawa. Oo, nahihirapan pa rin sila, pero hindi na ito ang mahalaga ngayon dahil nakita nila ang sanggol na tagapagligtas. Question, have you seen Jesus this year at Christmas time? If you have not, if you have seen Him this Christmas time, then go back to what you were doing before and take the memory of Christmas with you. Glorify God and praise Him as you go about your routine, and you will find your days filled with joy. Paano nga ba natin i-celebrate ang Christmas ngayong ito'y tapos na? Sundan po natin itong inspired outline sa Luke chapter 2, 17 to 20. Ipahayag natin ang mabuting balita na si Kristo ay dumating para iligtas ang mga tao. Pangalawa, isipin natin ang kamanghamanghang plano ng Diyos. Kamanghamanghang plano ng kaligtasan. Pangatlo, pagbulayan natin ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. At pang-apat, luwalhatiin natin siya sa araw-araw nating pamumuhay. Start where you are and God will be with you. Gawin natin ang mga bagay na ito upang araw-araw ay maging Pasko. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito. Salamat po sa mensahe ng Pasko. Bagamat natapos na po kami mag-celebrate ng Christmas, dalangin po namin, Panginoon, na sa aming buhay, hindi lang tuwing December 25 magiging Christmas time, kundi sa bawat araw, Panginoon, sa aming buhay,
ay maging Pasko, Panginoon. Tulungan niyo po kami, gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang inyong mga lingkod, ng mabuting balita ng kaligtasan ay aming maipahayag sa mga hindi pa nakakarinig nito. At habang kami po ay nagbubulay, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang kamanghamanghang plano po ninyo. At nawa, Panginoon, sa aming buhay, anuman ang aming ginagawa, ikaw ang aming luwalhatiin. Nawa, Panginoon, sa pagbalik namin sa aming daily routine, ang aming puso, Panginoon, ay inyo pong baguhin. Na kami po ay magkaroon ng panibagong sigla, panibagong saya, Panginoon, panibagong pagpupuri sa inyo. At nawa, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, ikaw ang aming luwalhatiin at ikaw ang mabigyan ng kagalakan sa aming buhay. Dalayan ko, Panginoon, sa aming buhay, araw-araw, maging Pasko. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. God bless you all. Gandang umaga po. Okay, good morning uli. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pagkakaloob. Pero bago po yun, makakapakinig po tayo ng isang song number bago po makakalimutan. No? Tatawagin ko po Sister Jenny para po mag-render ng isang song number. Bago po matapos ang taon, magbibigay po ako ng special number para po sa ating lahat to. Yung message po ng awitin ko ay tungkol po sa kahit anuman po yung mga pagsubok na dinanas natin ngayong 2020, lagi po nating tatandaan na tayo ay may Diyos. Siya po ay may kalooban, siya po ay, nasa Kanya po ang lahat ng dahilan bakit po nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay natin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya at siya po ang bahala sa ating buhay. Amen. Kapag puno ng katanungan, natatakot na babalisan, Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko sa'yo'y nagmumula. Kapag nagugulo mihanan, nababalot ng panghihinan, sa'yo'y magtitiwala. Habang buhay maniniwala, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan, malinaw ang kapahayagan,
lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos, buong buhay ko'y ibibigay sa'yo. Ang imposible ay kayang-kaya mo. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Maraming salamat sa aking inaanak. Actually, siya yung sinasabi ko kaninang inaanak ko na nagsabi na Christmas isn't about receiving. It's about giving. That's why this morning, we will give to the Lord. At sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. No? Siya po ang unang nagbigay. Siya po ang nagpauso ng gift giving. Dahil siya ang unang nagbigay ng kanyang bugtong na anak. So this morning, patuloy po nating sambahin ang Panginoon sa pamagitan po ng ating pagkakaloob. At narito po yung ating basket sa harapan. At tayo po ay pagsimula sa ating pagkakaloob. Kung ating mga kapatiran nasa kanilang mga tahanan, mga nagsisimbahay, kung kayo po ay nagnanais magkaloob ng inyong mga tithes and offering, ay ano lang po kayo, mag-message lang po kayo at pupuntahan po kayo sa inyong bahay. Okay, pwede na po natin simulan. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give him love, give him faith. Tayo po ay tumayo, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede na po tayong maupo. At sa ating po mga announcement, isa lang yung aking announcement. This coming Sunday, sa susunod na linggo po, ay first day of the year. So, New Year service po natin next Sunday, January 3. So, kung gusto nyo pong pumunta rito, pwede naman pong pumunta. Basta hindi lang po tayo lalagpas ng 25, kagaya po ng ating anniversary at ng ating Christmas fellowship. No? So, yung po mga gustong pumunta rito next Sunday para sa ating para mag-attend sa ating New Year service, pwede po. Hanggang 25 katao dito tayo sa church. Yung iba na hindi na ma-accommodate, yung iba na hindi pa pwede lumabas, dyan lang po muna kayo sa mga bahay ninyo. So, okay? So, salamat din po sa ating mga sa ating worship team na patuloy na sinasamahan tayo sa ating every Sunday na live stream. At salamat sa inyong mga sacrifices at mga pagpapagal. Sabi sa Bible, your labor
in the Lord is not in vain. So tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer and benediction. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa natapos naming gawain sa araw na ito at patuloy po kinukomit namin sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon, na sa pagsalubong namin sa bagong taon, sa susunod na linggo, Panginoon, dalayan ko po na patuloy niyo kaming bigyan ng direction, patuloy po kaming bigyan ng mga visions, Panginoon, at nawa, ituro niyo po sa amin kung saan niyo po, kung ano po ang inyong direksyon sa amin sa susunod na taon, Panginoon. Kinukomit po namin sa inyo ang aming mga gawain sa iglesyang ito. Patuloy niyo nga po itong palaguin, Panginoon. Patuloy po itong palakasin. Ang bawat ministeryo, Panginoon. Ang bawat auxiliaries, Panginoon. Ang bawat small groups. Kinukomit po namin, Panginoon, na sa pagtuntong namin sa panibagong taon ng aming buhay, Panginoon. As a church, Panginoon, patuloy po kaming palakasin, patuloy po kaming bigkisin, Panginoon, patuloy po kaming pag-isahin. At dalayan ko, Panginoon, na patuloy pong abutin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na may mga pangangailangan. Katagpuin niyo po ang lahat na ito, Panginoon. Mga kapatid po namin na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng panibagong kasiglahan sa aming mga puso sa pagharap namin at pagsalubong sa darating na bagong taon. At nawa, Panginoon, ang mensahe na aming narinig sa umagang ito ay matanim sa matabang lupa. At ito po, Panginoon, ay mamunga. Na sa amin nga pong buhay, Panginoon, ay hindi lang tuwing December 25 magiging Pasko, kundi sa bawat araw, Panginoon, ay maging Pasko, Panginoon. Sa buhay ng mga Kristiyano, sa buhay ng NCAF family, sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, nawa, Panginoon, araw-araw ay Pasko. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Amen. God bless you all. Ang lahat ay nagsasaya, Jesus magpupurihan. Ikaw lang ang aming pag-asa.
Joy, joy to the world, joy, joy, joy.